Nothing is certain except death, taxes, at bad anime live adaptation. Mina, what's up? Sure mo lang here. Kung pinapanood mo to, at the same time, fan ka ng One Piece, most likely, aware ka nang magkakaroon ito ng Netflix live adaptation. Ngunit sa balit, that of what? Based on the track record ng mga anime na ginawa ng live adaptation, di mo masisisi ang ilang mga fans na matakot sa possibility na mababoy ang isa sa pinakamamahal na anime franchise sa buong mundo. Sa mga nangangamba, sa isang interview, sinabi mismo ng creator ng One Piece na si Eiichiro Oda na gusto niya sirain ang sumpa ng mga live action. Magagawa kaya ito ng One Piece? Who knows? Pero, maniniwala ka ba na may mga ilang-ilang anime na nagkaroon ng decent live adaptation? At ito ang pag-uusapan natin ngayon sa video na to. Paano masasabi kung maganda ang isang adaptation? Para sa akin, as long hindi mukhang cosplayer yung mga characters at nag-stick pa rin sa totoong story or source material, plus konting changes para sa mga bagay na imposible gawin sa mundo ng anime. With that, simulan natin sa mga personal favorites ko na in my opinion, maganda at worth watching. Ang una sa aking listahan ay ang live-action movie ng Jigoku Shoujo or Hell Girl. Take note, hindi yung TV drama kasi that was bad. I can say na medyo bias ako dito kasi sa mga hindi nakakalam, Hell Girl ang pinakapaborito kong anime sa lahat. Maganda ang naging take dito kasi it feels like a proper movie na kung casual viewer ka, hindi mo maiisip na galing manga or anime yung pinanonood mo. Isa yon sa mga importanteng factors sa magagandang adaptation. Plus, the casting of Tina Tamashiro as Hell Girl is perfect. Pangalawa sa listahan ay ang Samurai X. Yes, I prefer that title over Kenshin. Hirap kaya bigkasin. Kung merong successful anime na nagkaroon ng live adaptation, siguro isa to sa nakaupo sa pinakaitaas. The way the movie was made is sobrang high budgeted. Tapos sa production design, ramdam mong nasa Edo period ka talaga. At walang mga mukhang cosplayer character na kadalasan sakit ng mga ganitong live adaptation. Gaya ng mga ito. Saka, alam mong it's so successful, sa dami ba naman ang naging sequel nito? Hence why walang Dragon Ball Evolution Part 2. You take me to him! Take me to the son of a bitch! Then finally, Anohana Drama Special. Probably hot take pero I enjoyed this so much. Dito papasok yung konting dagdag o tweak na wala sa original source material but it adds something sa story. Siguro, kung i-recommend ko yung Anohana sa taong di nanonood ng anime, I think mas madali ko maibibenta itong live action sa kanila. Why? Tignan nyo lang yung live action version ni Menma. Napakaganda. And honorable mention, Konosuba, hindi pala mali. Seriously, hindi lahat ng live adaptation is pangit kaya I think much better kung bigyan nyo pa rin sila ng chance minsan. It's good when it's good, pero it's really bad when it's bad. So that's it, Mina. Nag-enjoy ka ba sa video? If oo, give me a thumbs up. Ano pang mga live adaptation yung tingin nyo? Nagandaan kayo pero di ko nabanggit. Comment mo naman. Again, this is Share Mo Lang. Adios!